Sa mabuting balita ngayon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Napakaganda ng pangyayaring ito sapagkat hindi lamang siya pinagaling ni Jesus, kundi ibinalik sa kanya ang kanyang kakayahang magsalita. Ang taong matagal ng tahimik, hindi marinig at walang kakayahang magpahayag ng sarili ay muling nakapagsalita dahil sa kapangyarihan ni Jesus. May mga pagkakataon din sa ating buhay na tila nawawala ang ating kakayahang magsalita. Nawawala ito kapag pinapatahimik tayo ng takot, hiya, sakit, kasalanan, o kaya mababang pagtingin sa ating sarili. May mga taong gusto magsalita ng katotohanan, ngunit natatakot. May mga taong gustong humingi ng tawad, ngunit hindi makapagsimula. May mga taong gustong magdasal, ngunit hindi alam kung paano babalik sa Diyos. Minsan, hindi bibig ang pipi sa atin, kundi puso. Si Jesus ay dumating upang palayain ang tao sa anumang pumipigil sa Kanya na mabuhay ng buo. Kapag hinayaan natin si Kristo na kumilos sa atin, unti-unti niyang ibinabalik sa atin ang ating kakayahang magsalita ng katotohanan, magpahayag ng pananampalataya, humingi ng tawad at magpatotoo. Ang taong pinagaling ni Kristo ay hindi nananatiling tahimik dahil sa takot, kundi natututo itong magsalita mula sa kalayaan ng puso. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, ano bang nagpapatahimik sa atin? Takot, galit, kasalanan? Hilingin natin kay Jesus na palayain tayo sa anumang bumibihag sa ating puso. Sapagkat kapag si Kristo ang nagpalaya, ang dating tahimik ay nagiging saksi, ang dating takot ay nagiging matapang, at ang dating sugatan ay nagiging tinig ng pag-asa para sa tanan.